guys! Welcome back to my channel. And if you're new here, welcome po sa aking channel. Thank you for subscribing. 7,000 subscribers na po tayo. And if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. Click nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong ma-update kapag may mga bago po akong vlogs weekly. So today po ay papakita ko na sa inyo yung nire-organize ko na pantry. Kasi nag-reorganize ulit ako ng aking pantry dahil gusto ko talagang palitan yung mga baskets ko. So today, papakita ko na kung ano yung nagawa ko sa pantry ko. So without further ado, tignan na natin yung pantry ko. Yan yung itsura ng pantry ngayon. Iniisip ko kung ano na naman yung mas maayos na magiging itsura niya. Gusto ko nang alisin yung iba pang mga gamit ko na pang baking and cake decorating na hindi ko na magagamit sa tingin ko dahil nasa lagay ngayong pandemic, tingin ko mas hindi na siya magagamit talaga. So yan yung mga pang baking ko na mga tools. Ilalagay ko na siya sa storage area. Yan, dumating na yung aking mga plastic storage. Nagkaroon na ng stock. So, makakapag-ayos na ako ng pantry. Ako, grabe. Tinitiis ko yung itsura nito sa labas ng pantry. Kasi hinihintay ko talaga yung pagdating nitong mga storage boxes ko. So, yan ang itsura ng pantry natin ngayon. Dahil tinanggal ko na lahat ng gamit. So, yung mga pink kong baskets, ito pa rin siya. Yan. Sa ilalim ko na siya lalagay, gagamitin ko pa rin siya. Siyempre, yung mga laman niyan, ililipat ko. Doon na sila sa puting basket. Excited na akong mag-ayos. And then, ito na yung mga jars ko. So, ito na ngayon yung itsura ng pantry. So, itong mga shelves ko, itong mga boltress rack na to, nabili ko sa 999 Mall de Visoria. So, nabili ko to ng 2.6 ang isa dahil wholesale ko siyang nakuha. Pag retail nyo lang siya mabibili nyo siya ng 3.2. So, ang kinaganda nito, yun nga, namumove nyo itong mga shelves na to, depende sa gusto nyong height, depende sa mga ilalagay nyong laman sa kanya. So, pwede nyo iba-ibahin yung height nito, kung ano yung ilalagay ninyo. Arrangement pa rin ito, yung pinakataas, dun pa rin nakalagay yung mga baking supplies ko, na medyo ginagamit ko pa rin sa ngayon kapag nag-bake pa rin ako paminsan-minsan. And then, sa second naman na layer nitong rack, nitong shelves, ay ito namang mga baking ingredients ko na mga naka-clear base na ganito. So maganda siya kasi yung opening na sa harap, mas madali ko siyang nakukuha yung mga laman niya. At saka airtight din siya. Mga unopened naman yung lahat ng laman nito. So, yung mga open ko na baking ingredients, ito naman siya sa center island ko nakalagay. Itong clear beans, saka itong storage box na nasa taas, sa plastic warehouse ko yan nabili dito sa Malabon. So, ilalagay ko sa description box kung saan yung location ng plastic warehouse na sinasabi ko. So, ito yung favorite ko na addition ngayon dito sa pantry. Ito yung mga canisters ko na may lid na wood. So, airtight tong mga jars ito. Nabili ko siya sa SM Department Store. So, yung malaki, 319 kong nabili, and then yung maliit naman is 199. Ayan, inarrange ko yung mga cookies ng maganda, and then nakakatuwa siyang tignan. Alam ko, magugulo to, lalo na may mga kids sa bahay, and then okay lang naman sa akin, kasi gagawin ko lang naman to monthly. Pagka nalagay ko to, and then kung magulo nila to after a month, and then pag grocery time na, tsaka ko lang siya ayusin ulit. Basta sa ngayon, para sa akin, satisfying talaga yung itsura nito. Kaya gustong-gusto ko yung naging itsura niya. So, ayan, meron akong chocolate chip cookies, may Graham, ito yung Hansel's 1-1, may Oreo, sa likod, meron akong fita na crackers, and then, meron din akong Cheetos. Tapos, yung apat, mga pasta noodles namin yan. So, dito may penne, may macaroni, elbow macaroni, and then yung spaghetti noodles, and yung fusilli. Nandito naman sa baba, so ito yung mga bago ko rin dagdag, yung mga white storage boxes ko. And then gusto ko kasi maging uniform na talaga yung itsura niya, kaya lahat talaga nilagyan ko na ng storage boxes. So ito, dito pa rin, since kids snacks yun nandito, and then nakalikod na lang yung mga pasta ko, dito rin, ginawa ko, puro kids snacks yung section na to, itong gitnang to. So, dito tayo sa third layer ng ibabaw ilalim nitong mga jars ko. Ayan, kids snacks pa rin siya.
So, nandito, ito naka-arrange to by category. So, for example, ito yung para mga breads nila, yung mga mamon, mga fudgy bar. Ayan, dito nakalagay yan. So, sama-sama siya dito. Para pag naghanap din yung mga kids, mas madali nilang makikita kung ano yung hinahanap nila. And then, dito naman sa next one is yung mga cookies. And then, dito ko rin ilagay yung popcorn nila. So, ayan, nakita nyo may mga stocks pa kami ng Oreo dito dahil talagang, totoo lang, mukhang napakadami nito, pero saglit lang talaga yung buhay nito sa mga anak ko. Para din malaman nyo kung ano yung expiration, halimbawa gagawin nyo rin yung ganitong system, ilagay nyo sa likod, mag-tape lang kayo sa likod ng jar, naligay nyo yung expiration date. Para matrack ninyo kung yung mga nilagay nyo ay ma-expire na. Pero ito, I'm sure, bago pa ma-expire to, ubus na to sa mga bata. So, ayan, may mga stock pa kami iba pa dito. And then, ito naman, mga chips na ng mga bata pa din. So, yun lang. Puro kids snacks pa rin yun nandito. And then, yung sa baba, para sa kids pa rin. So, dito na tayo sa pang fifth layer nito nasa center na rack. So, sa baba, mga chips. So, ito yung mga chips namin. So, dito yung mga bikat. So, next naman, yung drinks. Dito namin ini-stock yung mga overflow and then yung mga kailangan palamigin, syempre naglalagay kami sa ref ng iba. Pang ilan-ilan lang. Kasi kinokontrol din namin kung ilan lang yung i-consume nila every week. So, nandito lang. Kaya nandito siya para stocks lang to. And then yung iba nasa ref. And then next naman is yung spreads. And then nandito na rin yung cheese namin. So, ginilagay ko na siya sa basket para hindi siya magulong tingnan para pag kailangan ng mga bata, ayan, pull out lang. Tsaka gusto ko sama-sama sila dito, lahat ng mga pangbata na food. So, dito naman tayo sa left side ng pantry. So, dito ko na nilagay pa yung mga naka-stands ko na items. So, nandito yung stocks ng milk. And then, yung stock pa ng Coco Crunch. Meron ding Chucky dito kasi gusto to ng mga anak ko. Pero pareho din ng ibang mga drinks na maraming sugar. Ito, mis kinokontrol namin yung paglalagay nito sa ref. Pero dito yung stocks lang namin. So, meron kami ding Lays dito. May picnic, may Pringles. And then, ito may pineapple juice. Pero dito pang drinks, ginagamit ko ito panluto. And then, meron pa sila ditong mga cereal. So, dito naman sa pang fourth na shelves, dito sa left side, is yung mga instant noodles. Ayan. So, ito yung mga naka-cup na instant noodles. And then, ito, instant noodles din. Ito siya. So, iba't ibang instant noodles na mga gusto namin. So, ito yung mga comfort food namin or kapag madali ang tinatamad magluto. So, ayan. Pero, syempre, iniwasan pa rin namin na kumain ito madalas. And then, last naman is itong mga breakfast na food. So, meron ditong pancake, may champurado, at saka merong arroz caldo. Nandito ko rin nilagay yung powdered milk para dun sa champurado nila. So, dito siya nakalagay sa breakfast food. So, itong mga white or cream na storage boxes na to, nabili ko rin to sa Plastic Warehouse sa Malabon. 143 lang ang bili ko dito kasi wholesale ko siyang nabili din. So, lalagay ko sa description box ulit yung location nito. And then, ito naman sa baba niya is yung mga vermicelli tsaka bihon. And then, ito naman, mga overflow pa ng pasta. So, meron pa akong elbow macaroni dito. At saka, syempre, yung lasagna, hindi ko naman siya pwedeng i-jar. So, nandito rin siya. And may spaghetti noodles pa dito sa ilalim. And then, itong last na basket naman natin is for the sauce. So, merong spaghetti sauce, may bechamel sauce, pesto, and then, meron ding tomato paste. So, dito rin siya nakalagay lahat. Sa taas, yung pang baking ingredients. And then, yung sa sumunod na layer naman niya, it's yung mga canned goods ko pa rin. So, yung naman pa rin niya is yung century tuna, corned beef, pork and beans, sardines, and then mga luncheon meat, and then corn. So, yun lang naman yung mga madalas na laman nito. And then, rino pala. So, itong mga canned goods pang emergency lang din talaga to.
Either pag tinatamad kaming magluto, or syempre yung mga hindi mo inaasang panahon na hindi ka makakalabas at hindi ka makakabili ng pagkain, kung ano mang emergency yun, kung ano mang merong nangyayari, at least meron kaming stock na mabilisang makakain. Naman pang fourth na layer nitong shelves, dito sa may right side, is yung mga pangluto ko, pati yung sa baba. Ito palang mga stickers, ginagawa ko lang tong mga labels na to. So, ako na-layout ito, tsaka piniprint ko rin siya. So, kumukuha lang ako ng PNG na file sa Google and then nilalagyan ko lang siya. Kino-customize ko lang kung ano yung gusto kong ilagay dun sa labels. So, ito, milk and all-purpose cream. So, ayan, nandito yung mga all-purpose cream, lahat ng klase ng milk, evaporated condensed milk. Dito ko rin nilagay yung extra namin na Milo. Then, ito namang gitna is lahat ng mga cooking premixes. So, ayan lahat itong mga ginagamit kong premixes sa pagluluto. So, ayan, may mga McCormick ako na tempura, tonkatsu, karage. So, may ginataang gulay dito. So, lahat curry, kare-kare, oriental, caldereta, taco mix, and then, syempre, yung mga big crunch. So, ayan, lahat ng mga ginagamit na pangluto, dito ko nilalagay. And then dito, yung pang bento making ko pa rin doon sa mga bata. Hindi ko pa siya tinanggal. Kasi pwede ko pa rin naman silang gawa ng bento kapag naisipan namin pag nag-request sila kahit nasa bahay pa rin sila. Dito naman sa pang-5, ayan, sauce and oil. Dalawang basket siya, sauce and oil naman ang mga nakalagay. So, mabigat. Ayan. So, lahat ng mga sauce na may isip nyo, may ketchup, may teriyaki, may sesame, soy sauce, may iba pang ketchup, sriracha, sweet chili sauce. So, yan. Diyan lahat nakalagay yan. May coconut cream din dyan sa loob. And dito naman is yung vinegar, olive oil, tapos yung aming coconut oil. And then, itong dito sa last is yung aming fresh na produce. So, ayan. Nakalagay itong patatas, sibuyas, at saka yung bawang. Pinakailalim, dito ko na nilagay yung mga pink baskets ko kasi nanghinayang ako na i-dispose sila. So, sa pinakailalim ko pa rin sa nilagay. So, okay naman. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na yung mga tablewares ko, yung mga dinnerwares ko sa box. And then, dito ko na sila nilagay lahat sa ilalim. So, itong pinakailalim, ito naman yung mga plastic packaging ko pa for baking pa rin to. And then, yung sumunod, ito na yung mga pang dinnerwares ko siya. Tinatakpan ko para medyo hindi maalikabukan. So, ito yung aking for Christmas na dinnerwares. Ayan o. Diba? Ang ganda nila o. So, lumalabas to pag September. Lalabas na yan. So, dito kasi tinago sa ilalim. Tablewares pa rin yung nakalagay dito. Pull out natin. Medyo mabigat. Ayan. So, ganun pa rin, mga tablewares, mga extra bowls, soup bowl, tsaka lahat ng plates. Na nasa pinaka-floor na, dito sa may left side. So, sa pinaka-unahan dito, mga toiletries. And then, dito ko na nilagay yung bleach namin. So, ito yung mga toiletries para sa common CR or sa kids CR. Para mas mabilis silang makuha, dito ko nilagay sa pantry na. And then, lahat ng aming tissue. Lahat ng klase. So, may mga paper towel, facial tissue, and then may tissue rolls. Dito lahat sa ilalim. And then, yung last is yung mga detergent ko pa. Laundry detergent. So, dito naman sa left side, sa may gilid, dito ko nilagay yung aking mga cupcake courier, tapos yung ibang mga stocks ko ng cans, and then yung aking heat sealer. And then dito rin nakasabit yung aming cordless na vacuum. So dito namin siya china-charge sa pantry. Sa kabilang side naman, dito pa rin nakalagay yung aming mga small kitchen appliances. So yung juicer, yung blender, at saka yung waffle maker, tsaka yung attachment ko ng KitchenAid ko. Tsaka dito pa rin nakalagay yung mga extra mugs. Dito sa ilalim, wala nang nakalagay sa ngayon.
That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Dito ko na po i-end yung aking vlog. See you in my next vlog. Bye!